naman nasa linya natin si Ginoong Christopher Perez ng Pag-asa. Sir Christopher, magandang umaga po. Magandang umaga din po. Narito ang magiging lagay na ating panahon. Sa ngayon ay may binabantayan tayong low pressure at tinatayan nasa layong 1,040 kilometers silangan ng Northern Luzon. Continuous monitoring po tayo because we're not ruling out the possibility na possible within 48 hours ay posibleng mag-develop ito into a tropical cyclone. Sa ngayon, wala pa itong direktang epekto sa namang bahagi ng ating bansa. Subalit ang habagat ay inaasahan pa rin magdudulot ng mga pag-ulan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales at Bataan. Maging alerto po yung mga kababayan natin doon sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Mga maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat at pagkulog asahan din dito sa Metro Manila, Cagayan Valley, Calabarzon, natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi ng Central Luzon, Ilocos Norte, Occidental at Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Camarines Norte at Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Antique. Samantala sa nalalabing bahagi ng Luzon at ng Western Visayas, bahagyang maulap hanggang sa maulap, maliban na sa mga isolated rain showers or thunderstorm, habang sa Mindanao naman at sa natitirang bahagi ng ating bansa, generally fair weather, maliban lang sa mga isolated rain showers or thunderstorms, lalo na sa dakong hapon o gabi. Yan po muna latest mula dito sa Sir Pag-asa Christopher? Weather. Yes, sir. Yes, ma'am. Opo. Ito po ay karaniwang tanong ng ating mga ka-issue, mga kababayan po natin. Hanggang kailan po ba itong habagat na ito na mararanasan po? Ma'am, pakiulit po. Pasensya na po, pakiulit po yung tanong. Opo. Tanong po ng ating mga kababayan, hanggang kailan ba itong habagat na ito? Well, usually kasi ma'am, dito sa ating bansa, ang habagat ay nagsisimula ng buwan or June or July, and then nagtatapos ng buwan ng September. And yung current episode na nararanasan natin, inaasahan po natin na posible na hanggang ngayong linggo ay makaranas pa tayo ng pag-ulan na dulot ng habagat, lalong-lalo po sa mga lalawigan sa western section ng Luzon. Aha. So, ibig sabihin, kahit papano, pagdating po ng October, ay ano po? Possible po na humina ng habagat, Okay. transition period towards the amihan season, which normally starts naman in during the months of November. Pero minsan kasi may sabihin na natin yung duration minsan na-extend ng bahagya, and titingnan po natin in terms of mga pag-ulan, and of course magiging depende rin po yan sa mga development ng bagyo sa mga susunod na buwan, sapagkat normally ang habagat po ay na-enhance ng mga bagyo na kumikilos palapit ng ating bansa. Oh, and speaking of bagyo, how many bagyo po ba ang ating ini-expect? For the month of August po, we're expecting at least 4 tropical cyclones, and then nakadalawa na po tayo. So at least dalawa pa pong bagyo bago magtapos ang buwan. Oh, sa September po, sir. Ano po? Sa September po kaya? September, usually mga isa hanggang dalawa or hanggang tatlo yung inaasahan po natin. So normally during the second half of every year talaga, ay asahan natin na posibleng maraming bagyo tayong maranasan sa loob ng isang buwan. At mas malakas pa nga yung inaasahan natin mga bagyo during the last quarter of this year. However, mapapansin natin yung mga bagyo recently na na-monitor natin, bagamat tumatama ay halos nandito lang sa may bandang dulong Hilaga, Luzon, because of possible effect po yan ng El Nino. Nagkakaroon ng bagyo but nagiging madalang yung mga bagyo na tumatama sa ating bansa. Nevertheless, kailangan continuous monitoring po tayo dahil yun nga, yung bagyo, bagamat hindi tumatama, ay patuloy nga may possibility magpaybay ng habagat. Okay. Maraming salamat po sa inyo, Sir Christopher. Maraming